Sa pagpapatuloy, nakita ng ating mga bida ang tanyag na negosyanteng si Ginoong Batera. Siya ang hinahanap ngayon nila Gon na magiging tulay nila upang makapasok sa larong Grid Island. Samantala matapos ang 2 araw ay nagising na din si Kurapika. Natanong nito kung ano na ang nangyari sa auction. Sinabi ni Melody na nagdesisyon na lamang si Lady Nian na hindi makidalo sa Grand Auction, dahil ito sa pagkamatay ni Squala at ang kasintahan nitong si Elisa ay patuloy pa din ang pagluluksa. Gayunpaman nagsimula na ang auction, at ipinakilala na sa mga bidders ang JS console na may larong Grid Island. Sinubukan pang ang durugin ito gamit ang malaking maso, subalit na natili pa din itong maayos dahil pinoprotektahan ito ng NEN. Ipinakilala ng host si Jet Sari. Siya ang isa sa mga player na naglalaro sa loob ng Grid Island. Sa katunayan siya ang nagpahintulot na i-auction ang 7 kopya ng Grid Island na meron ngayon, upang mabigyan ng pagkakataon ang mga bagong henerasyon ng mga hunter na i-clear ang game na ito. Gayunpaman sinimulan na din ang pagbid sa larong Grid Island. Marami sa mga bidders ngayon ay interesado sa larong ito kabilang na din si Meluki, subalit ang talagang nangunguna ngayon sa subastahan ay si Ginoong Batera. Hindi nagtagal si Ginoong Batera pa din ang nanalo, kaya naman pagtapos ng auction ay agad na nagpakilala sila Gon at Killua kay Ginoong Batera bilang mga hunter. Sinabi ng ating mga bida na gusto nilang sumali sa alok ni Ginoong Batera na i-clear ang game, ngunit hindi pinaniniwalaan si Gon dahil wala siyang maipakita ngayong hunter license. Ipinaliwanag ni Ginoong Batera na hindi niya basta-bastang tatanggapin na lamang sila Killua at Gon, sapagkat limitado lamang ang kanilang memory card dahil kada isang memory card ay sapat lamang ito para sa isang player. Subalit nabanggit nila Gon at Killua ang kanilang hawak na memory card at singsing, dahil dito nagkaroon si Ginoong Batera ng interes sa kanila, at ipinasuri sila kay Chesguera para malaman kung qualified nga ba sila. Ipinakita ng dalawa ang kanilang antas ng Ren, ngunit hindi ito sapat kay Chesguera at sinabing mahihirapan lamang sila Gon at Killua sa loob ng game. Sinabi ni Ginoong Batera na dapat ay siguraduhin nilang sapat ang kakayahan ng player, dahil kung hindi nila mapapakinabangan ng isang player sa huli sila lamang din ang talo. Sinabi ni Ginoong Batera na si Chesguera ay isang pro hunter at veterano na sa paglalaro ng Grid Island. Ayon kay Chesguera ilang beses na siyang labas-pasok sa loob ng game, pero sa antas ng nila Gon at Killua ngayon siguradong hindi sila magtatagal sa loob ng game. Gayunpaman sila Finks at Phaeton ay ninakaw ang isa sa mga kopya ng Grid Island, kaya naman dinala nila ito sa kanilang kuta at doon sinubukan nila ang game. Nang dumating ang ilang mga miyembro, agad nang pumasok si Finks sa game bago pa siya maunahan, at nagkaroon din naman ng iba ng interes na subukan din ang laro. Samantala asar na asar si Gon sa pinagsasabi sa kanila kanina ni Chesguera, kaya naman iminungkahi ni Killua na mas lalo pa nilang palakasin ang kanilang mga nen, at bumuo ng bagong kakayahan na sakto sa kanilang personalidad at magagamit ng epektibo sa laban. Subalit hindi makapag-isip si Gon kung ano ba dapat ang kanyang gagawin, kaya naman pressure siya ni Killua at sinabi nito na mayroon na siyang naisip at baka siya lamang ang makapasa sa screening ni Ginoong Batera. Kaya naman si Killua ay kinukuryente ang kanyang sarili, para mas ma-visualize niya ang kuryente at magawa niyang makalikha nito gamit ang kanyang nen. Samantala napabisita si Kurapika kay Gon, humingi ng payo si Gon kay Kurapika para makagawa ng bagong kakayahan. Sinabi ni Kurapika na upang makagawa ng kadena, kinailangan niyang mag-drawing ng mga ito ng ilang libong beses, tandaan ang itsura nito at damahin, nang sa ganun ay mas maging malinaw ang visual niya sa mga kadena, at simula noon nagagawa na niyang makalikha ng kadena gamit ang nen. Hiniling ni Gon na si Kurapika na lamang ang kanyang maging master, subalit sinabi ni Kurapika na hindi niya mapagbibigyan si Gon dahil paalis na din ang kanyang boss sa York New City bukas. Iminungkahi ni Kurapika kay Gon na tanungin na lamang ang kanyang master patungkol dito, kaya naman tinawagan ni Gon si Wing at humingi ng tulong sa kanyang problema. Ipinaliwanag ni Wing na silang mga enhancer ay hindi na kailangan ng mga natatanging abilidad, dahil sa lahat ng uri ng nen types ang mga enhancer ang may pinakabalanseng opensa at depensa. Sinabi ni Wing na kailangang ituon ni Gon ang diwa niya upang pagsamasamahin ang lahat ng kanyang mga natutunan, kaya naman naliwanagan si Gon at nagsimula na ding magsanay.
Sinimulan ni Gon na gawin ang Ten at Hatsu at Ren, ngunit ang sistema ng mga ito ay nagkokontra sa isa't isa kung kanyang pagsasabayin, hanggang sa naisip ni Gon na gawin ang Gyu, at natutunan niyang ituon sa iisang bahagi ng kanyang katawan ang aura. Hindi nagtagal ay nagawa niya ito, subalit madali siyang kinakapos at nawawala sa konsentrasyon, habang si Killua naman ay nagawa ng ma-master ang bagong kakayahan niya. Kinabukasan hinatid na ni Leorio si Kurapika sa airport, hiniling ni Leorio na bantayan ni Melody si Kurapika dahil minsan ang kaibigan niyang ito ay padalos-dalos. Pumayag naman si Melody, gayunpaman sinabi nito na bukod tangi ang tibok ng puso ni Leorio, kaya't sa tingin niya ay bagay na bagay si Leorio maging isang doktor o isang guro. Samantala ibinigay ni Leorio ang passbook ni Gon, galing ito kay Sapphire at naglalaman ito ng 100 milyong Jenny, sapat na ito para matubos muli ni Gon ang kanyang hunter license. Dahil sa laki ng pera na makukuha kapag sinanla ang hunter license, na-inspired si Sapphire na mag-take din ng hunter exam, nang sa ganun mababayaran na din niya ang kanyang mga utang dahil sa dami ng benepisyong meron ang hunter license. Sa kabilang banda, napanalunan ni Ginoong Batera ang 7 kopya ng Greed Island, halos gumastos siya ng 62 million Jenny. At kahit na isa sa mga copy ang binili niya ay nanakaw nila Finks kamakailan, hindi pa din siya natinag at tuloy pa din ang screening niya para sa mga interesadong maglalaro ng Greed Island. Dumalo sila Gon at Killua sa nasabing screening, si Chesguera ang magsisilbing judge sa bawat aplikante at 32 players lamang ang kanilang kukunin, kaya't ang karamihan ay nagmadali ng pumila ng hindi man lang nag-iisip, habang sila Gon at Killua ay nanatili lamang muna sa upuan at pinagmamasdan ang mangyayari. Sa palagay ni Killua ay nasa 200 ang mga non-user ang nandidito ngayon, subalit sa 10 nakapasok na sa entablado ay ni isa ay wala pang nakakalabas, ibig sabihin ba nito ay lahat ng yun ay nakapasa at kailangan na nilang pumila bago sila maunahan sa slots. Isang lalaki ang nagsalita na nagngangalang Puhat, sinabi nito na karamihan sa mga maagang pumila ay walang pag-asa, sa palagay niya ay hindi naman kailangang magpaunahan sapagkat lahat naman ng nagpunta dito ay mapagbibigyan sa screening. Dagdag pa ni Puhat na nag-iingat na ngayon sila Ginoong Batera sa pagpili, kaya naman sa tingin niya ay siguradong mag-iiwan sila Chesguera ng ilang mga slots para sa mga darating pang mas magaling na aplikante. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Puhat para sumabak sa screening, sumunod naman si Killua at sa loob ng isang silid ay naruroon si Chesguera. Hiniling ni Killua na ipakita na lamang ang kanyang Hatsu, sumangayon naman si Chesguera dito, kaya naman ipinakita ni Killua ang kanyang bagong kakayahan, namangha naman si Chesguera kay Killua dahil natutunan niya ito sa 4 na araw lamang, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na ipasa si Killua. Sa isang silid ay naruroon ang mga nakapasa kabilang na din si Puhat, at makalipas lamang ang ilang sandali ay nakarinig sila ng malakas na pagsabog. Si Gon pala ang may gawa noon kaya't wala nang dahilan pa si Chesguera na ibagsak pa si Gon, kaya naman maya-maya ay ipinaliwanag na ni Chesguera ang nakasaad sa kanilang kontrata, at kailangang may submit nila yan mamaya pagsapit ng 5:00 ng hapon. Maya-maya ay nag-celebrate sila Gon, Killua at Leorio sa pagpasa nila, binasa ni Leorio ang nakasaad sa kontrata na kapag na-clear nila ang game ay may pabuya silang matatanggap na 50 bilyong Jenny, at lahat ng item na makukuha nila palabas ng game ay pagmamay-ari na ni Ginoong Batera. Gayunpaman nagpaalam na din si Leorio upang ipagpatuloy nito ang pag-aaral ng medikal, sinabi nila Gon na dapat ay kapag nagkita sila makalipas ang ilang taon ay ganap na isang doktor si Leorio. Kinagabihan ay nagbiyahe na sila Gon papunta sa lugar ni Ginoong Batera, at lahat ng mga aplikante ay dinala sa isang silid kung nasaan ang mga JS console. Ipinaliwanag ni Chesguera na lahat ng console dito ay konektado sa iisang server lamang, kaya't kahit saan sila pumasok dyan ay parang nasa iisang virtual world lamang sila. Napili si Gon upang maunang pumasok, sinabi ni Chesguera na pwede nang magamit ni Gon ang singsing na dala nito, kaya naman sinuot na ito ni Gon at pumasok na siya sa larong Greed Island. Sinalubong si Gon ni Eita ang receptionist sa larong Greed Island, ipinaliwanag ni Eita ang mechanics ng laro, meron isang libro ang bawat players at dito ilalagay ang lahat ng mga cards na kanilang makokolekta. 100 slots meron ang kanilang libro,
At para maklear ang game na ito ay dapat ay mapunan lahat ito ng cards ng bawat manlalaro. Sinabi ni Eita na ang anumang item na mahanap niya sa game ay pwede niyang may transform sa baraha, subalit may limitasyon naman ang pag-transform ng isang baraha patungo naman sa pagiging isang tunay na item nito. Pinaalala din ni Eita na kapag namatay ang isang player sa game, ang lahat ng mga nakolekta nitong baraha at item ay tuluyan na ding maglalaho. Pagkatapos ng mga paliwanag, pinayagan na si Gon na magpatuloy, subalit umilo ang kanyang singsing at may na-detect si Eita na save file dito at naglalaman ito ng mensahe ni Jing para kay Gon. Ibinunyag ni Jing na isa siya sa mga lumikha ng Grid Island, nais lamang niyang ipakita lang talaga ang larong ito kay Gon, at enjoyan ang napakagandang mundo ng Grid Island. Nagpa siya munang maghintay si Gon kay Killua bago siya magpatuloy, napansin din ng mga kasabayan niya na may mga nagmamasid sa kanila simula pa nang makarating sila sa mundong ito. Makalipas lamang ang ilang sandali ay dumating na din si Killua, napansin din ito ang mga nakabantay subalit pinili na lamang nilang magpatuloy upang mangalap ng impormasyon. At habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa mechanics ng laro, may dumating na isang player at hinarang sila. Base sa itsura nito mukhang may gagawin itong hindi maganda. Gamit ang steel card na laman ng lalaki ang mga pangalan nila Gon at Killua maging kung ilang baraha ang kanilang hawak, dahil dito nakumpirma ng lalaki na ang dalawa ay mga baguhan pa lamang. Nagpa siya ang tolongges na ito na gamitan si Killua ng trace, sinubukan ni Killua umilag pero wala lang din nangyari. Kaya naman lumabas ang killing intent ni Killua kaya't natakot ang tolongges at mabilis na tumakas gamit ang card na return. Samantala inimbitahan ni Shalnark ang ibang miyembro na subukan nila ang larong Grid Island, total wala lang din naman silang gagawin kaya't sumali na din si Shizuko at Cortopi. Bumalik kila Gon, matapos ang naganap na engkwentro ay wala namang nararamdamang kakaiba si Killua. At sa kanilang pagpapatuloy sa wakas ay nakarating na din sila sa unang bayan ng Antokiba. Ang bayang ito ay may buwan ng paligsahan at ang mapapanalunan ay ang card na Sword of Truth. Nagpa siya silang sumali subalit biglang kumalam ang kanilang mga tiyan kaya't kumain muna sila bago ang lahat. Sinubukan nilang magtanong sa chef ng restaurant, ngunit wala itong alam sa kung anong tinutukoy nila kaya't napagtanto nilang isa lamang itong NPC. Gayunpaman dahil naubos nila ang spaghetti bago ang 30 minutes, binigyan sila ng chef ng card na Galgada bilang premyo ngunit nalaman nila na isa lamang pala itong walang halagang item. Isang malakas na pagsabog ang pumukaw sa kanila, nagulat sila nang makita nila ang isa sa mga kasabayan nila kanina ay wala ng buhay. Ayon sa isang tao ay bigla na lamang sumabog ang katawan nito na parang may bomba. Kaya naman hindi maiwasang mag-alala ni Gon kay Killua dahil sa ginamit dito na card kanina ng isang player. Subalit sinabi ng isang lalaki na walang spell card ang kayang gumawa ng ganyang kalalang pinsala, bagkus ginamitan ang taong iyon ng isang Nen power. Gayunpaman inimbitahan sila ng lalaki na sumama sa kanya, dahil may paraan silang alam para maklear ang game na ito. Inamin din ng lalaki na isa siya sa mga player na nagmamatsyag kila Gon kanina sa starting point, at alam din niyang ginamitan si Killua ng spell card. Ipinaliwanag ng lalaki na makokontra lamang ang epekto ng isang spell card sa pamamagitan din ng isa pang spell card, kaya't kung papayag ang ating mga bida na sumama sa kanya ay matutulungan nila ang mga ito kung anong baraha ang pangontra dito. Nagawang sumama nila Gon at Killua sa pagpupulong, at naruroon din ang ibang mga player na kanilang mga nakasabayan kanina. Ipinaliwanag sa kanila na maaaring ginamitan si Killua ng card na Trace at Adhesion. Ang epekto lamang nito ay magkakaroon ng impormasyon ang player na gumamit nito tungkol sa target niya. Gayunpaman sinabi ni Genryo na ang may pakana ng pagpatay kanina ay ang hunter na tinatawag na bomber, dahil sa obtainment limit at limit transformation ng isang card. Ang ibang mga player ay nagagawang magnakaw sa iba ng baraha, at kung pumalag na ang kanilang biktima ay pinapatay na nila ito. Sinabi ni Nyx na malupit ang larong Grid Island, dahil 10 taon na ang nakakalipas ay wala pa din nakakatapos muli ng game na ito. Ang pag-steal ng card sa ibang player ay parte pa din ng laro, basta't meron kang spell card na pangnakaw sa iba ay hindi mo kailangan gumamit ng dahas. Kapag mas marami ang grupo nila ng mga baraha ay mas madaling matatapos nilang lahat ang laro, at kaya sila humingi ng tulong sa ibang mga players ay para mawakasan na din ang dahas.
Inalok ng grupo ni Nyx ang mga new players na sumali sa kanila, dahil sa loob ng 3 buwan ay siguradong makakaya na nilang matapos na ang game na ito. Nakumbinsi nilang sumali si Puhat at Abangain sa grupo dahil sa katumbas na perang papremyo, subalit sila Gon at Killua ay tumanggi dahil sa palagay ni Gon ay naniniwala siyang kaya niyang manalo nang hindi dumedepende sa iba. Habang naglalakad ang ating mga bida ay bakas kay Gon ang galit. Ayon kay Gon, hindi kasi niya matiis ang mga sinasabi nila Nyx na malupit ang larong Grid Island, para sa kanya kasi ginawa ito ng kanyang ama para mag-enjoy bawat isang mga players na naglalaro. Ngunit sinabi ni Killua na may punto din naman ang layunin ng grupo nila Nyx, at sang-ayon din siya kay Gon na mali naman talagang pumatay, subalit hanggat walang ginagawang bawal ang grupo nila Nyx ay naaayon pa din ito sa rules ng game. Gayunpaman habang busy ang dalawa na mag-usap, lihim naman na nagmamasid sa kanila si Biscuit at natutuwa ito sa pagkakaibigan ng dalawa. Makalipas lamang ng ilang oras, si Gon at Killua ay nagpasyang sumali sa paligsahan ng Bato-Bato Peak, sila ay nagharap sa finals at si Killua ang itinanghal na panalo kaya't nakatanggap siya ng una niyang baraha na Sword of Truth. Habang sila ay naglalakad may isang player na gustong agawin sa kanila ang napanalunang baraha ni Killua, kahit nakabado ang lalaki inilabas nito ang card na Steel, subalit bago pa niya ito mailapag ay mabilis na itong naagaw ni Gon. Binalik lamang din ito ni Gon, at sinabi ni Killua sa lalaki na paano ito nakapasok sa Grid Island gayong kulang pa ito sa karanasan, ngunit bago pa sila makaalis, hinarang na sila ng mga ibang player at sa huli ay naagaw lamang din ng mga ito ang napanalunang baraha ni Killua. Dismayado man si Gon, nagdesisyon na lamang silang magtungo na sa Masadora at si Biscuit ay patuloy pa din silang sinusundan. Samantala sila Puhat at Abangain at ang iba pa ay dinala na nila Nyx sa kanilang base para sa pagpupulong, layunin nilang makakuha ng mga spell cards lalong-lalo na ang card na Prison. Ito ay may kakayahang idepensa ang lahat ng mga cards sa loob ng target page ng kahit kaninong player. Nais nilang makuha ang card na isa sa mga pinaka-rare na card na tinatawag na Breath of Archangel, at gamit ang card na list na laman nilang wala pang nakakakuha nito kahit ni isang player. Sapagkat para magkaroon nito kailangan mong i-trade ang 40 cards na hawak mo, at para maproteksyonan ng nasabing baraha kailangan pa nilang makahanap ng isa pang spell card Prison. Samantala matapos may benta nila Gon at Killua ang Galgada cards, nagpasya silang bumili ng mapa ngunit napakasimple lamang ng nakasaad na impormasyon dito. Kaya naman minabuti nilang magtanong sa NPC upang makakuha ng sapat na direksyon, at pinaalalahanan din silang mag-ingat sa tatahaking daan dahil naglipa na doon ang mga tulisan at halimaw. Gayunpaman lumapit sa kanila si Biscuit at nakiusap itong sumali sa kanilang grupo, subalit agad na tumanggi si Killua dahil ayaw nitong may pabigat sa kanilang grupo. Sa kabilang dako, makikita ang mga spider na nakapasok na din sa game, ipinaliwanag ni Shalnark na kahit gumagana ang panggagaya ni Cortopi sa larong ito, hindi pa din ito kinikilala ng program kaya't hindi ito nagtre-transform sa pagiging isang item. At dahil nagagamit pa din nila ang Nen dito, ibig sabihin lamang nito na hindi sila nasa isang virtual world bagkus sila ay nasa ibang bahagi lamang ng tunay na mundo. Ang Grid Island ay nagsisilbing portal lamang na nagdadala sa mga player patungo sa ibang kontinente. Naniniwala din si Shalnark na maaari silang maglabas ng mga items sa game na ito nang hindi na-clear ang game. Kaya naman ang unang target nila ay ang spell card na God Eye. May kakayahan itong makita ang lahat ng item sa game, at pagkatapos noon ay kailangan na lamang nilang hanapin sila Finks at Phaeton. Samantala patuloy lamang na sumusunod si Biscuit kila Gon at Killua, humahanga si Biscuit sa tindi ng stamina ng ating mga bida, at hindi nagtagal ay narating na din nila ang sinasabing lambak. Ang lugar na iyon ay puno ng mga Cyclops, sinubukan ni Gon na atakihin ang isa ngunit wala lang itong naging malalang epekto. Nalaman ni Killua na sa mata ang kahinaan ng mga ito, kaya naman naging ganun na din ang diskarte ni Gon at nagpatuloy lamang silang tumalo ng mga Cyclops upang makaipon pa ng mga baraha. Nang magpasya na ang dalawa na magpatuloy sa Masadora, hinarang sila ng napakalaking butiki kaya't tumakbo na lamang ang dalawa at nagtago sa mga bato. Gayunpaman may maliit na halimaw na tumama sa mukha ni Gon, kaya't sinubukan itong hulihin ng dalawa ngunit masyado itong mabilis para sa kanila,
Ayon kay Biscuit ang pattern at trajectory ang kailangang aralin ni Gon upang mahuli ang halimaw. Kinalaunan, nakasalubong naman sila ng isang kakaibang kabayo at nagbuga ito ng mga bula at sumabog. Sa isip ni Biscuit ang puti at pulang bula ay may kinalaman sa pagpapalit-palit ng Zetsu at Ten. Kung hindi marunong ang isang player ng teknik na ito ay mabibigo itong mahuli ang kabayong iyon. Labis ang pag-aalala ni Biscuit sa dalawa dahil hindi alam ng mga ito ang kanilang gagawin, at nang makaengkwentro na sila Gon at Killua ng isang malakas na monster, sinabihan sila agad ni Biscuit na gumamit ng Gyu at nalaman nilang isang puppet lamang ang armor. Nakita ni Gon na isa lang palang daga ang kumokontrol dito. Tinanong ni Biscuit ang dalawa kung bakit sa una pa lamang ay hindi na gumamit sila Gon ng Gyu. Sinabi ni Biscuit na kapag tinaas niya ang daliri niya ay kailangan nilang gumamit ng Gyu upang masanay. Umangal si Killua dahil hindi nito alam kung bakit sila nito inuutusan. Nagpakilala si Biscuit na siya ay 40 years nang gumagamit ng Nen, kaya't sinabi ni Biscuit na simula ngayon na siya na ang magiging master nila Gon at Killua pagdating sa Nen. At dito muna nagtatapos ang Season 4 ng anime. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.